Sumagot si Hong na ang mga lugar na ito ay puno ng mga racehorse sa cultivation na maaaring magpabago sa kapalaran ng isang cultivator, nagpapataas sa kanya sa isang ganap na ibang level. Hindi niya inaasahan na ang ganoong lugar ay maaaring umiral sa mahirap na mailap na rehiyon na ito. Alam niya na ang ganoong balita ay malapit ng kumalat sa lahat ng dako, at pagkatapos ay magsisimula ang kaguluhan. Ngunit ito ang kanyang pagkakataon. At kung makakakuha siya ng isang natitirang mana doon sa kombinasyon ng 3,000 nagniningas na apoy, ang kanyang lakas ay dadami ng dramatiko. Bigla, sinabi ng system na mayroong isang bagong quest. Hayaan siyang kumpletuhin ang gawain sa lihim na mundo ng Tian at makakuha ng isang hindi kapani-paniwalang gantimpala. Sinabi ni Lin sa system na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang system na kung gagawin niya, hindi na ito magiging isang sorpresa. Agad na sinabi ni Lin sa disipulo na maghanda. Bibisitahin nila ang emperador at pagkatapos ay babalik sa sekta. Sinabi ni Hong sa kanya na ang lahat ay gagawin na. Pagdating sa palasyo ng emperador, sinabi ni Ler sa kanyang ama na ayaw niyang iwanan siya. Marahil mas mabuti para sa kanya na manatili. Sumagot ang emperador na hindi ito kinakailangan. Ang pagiging tinanggap sa Xuanzong ay isang malaking karangalan na pinapangarap lamang ng marami. Dapat niyang ingatan ang pagkakataon na ito at huwag itong hayaan na makawala. Sinabi ng emperador sa immortal na aalalahanan niya ang kanyang mga tagubilin at aalagaan niya ang mga tao at maging isang mabuting emperador at umaasa siyang aalagaan niya ang kanyang anak na babae. Sumagot si Lin na sa bawat isa ang kanyang sarili. Hindi siya paputiin sa Zantanzong ngunit kung gaano kalayo siya uunlad ay ganap na nakasalalay sa kanya. Sinabi ni Lin kay Liner na bumangon at aalis na sila. Lahat ng mga tao ay nagsimulang sumigaw ng poem na nagpapasalamat sa immortal at bibisitahin niya ang kanyang ama. Sa oras na iyon sa True Heritage Hall ng Heavenly Ascension Sect, sinabi ng headmaster na napakaraming kaganapan ang nangyayari sa mailap na rehiyon kamakailan. Sinasabing isang sinaunang lihim na mundo ang malapit ng buksan doon at pati na rin ang Wind and Thunder Sect ay sinira. Ginawa ito ng pinuno ng Zhang Tek. Nagtanong si Xiao kung anong level ng lakas ito. Sumagot ang pinuno na ayon sa mga chismis ito ay isang kamakailan lamang na umakyat na End Soul Stage Cultivator. Nagtanong si Xiao sa pagtataka. Ang pagsilang ng kaluluwa. Ang pagpatay sa ganoong mga cultivator ay tulad ng pagkatay ng mga manok para sa kanya. Nagtanong si Xiao sa guro, kumusta ang kanyang ama, si Elder mo? Sino ang pumatay sa kanya? Sumagot ang pinuno na hindi ito malinaw sa puntong ito, ngunit ang lahat ng mga ebidensya ay tumuturo sa Xuanzong. Ang problema ay, maaari bang ang walang halaga na sekta na ito ay nakapatay kay Elder mo? Umasa lamang sila sa pinuno na ito ng Cloudy Distance Peak sa Soul Birth Stage. Sinasabi niya na nangangahulugan ito na ang mamamatay tao ay ibang tao. Ngunit sa anumang kaso, dapat sirain ang Xuanzong, at ang pinuno na ito ng Cloudy Distance Peak na pumatay sa kanyang ama ay tiyak na mamamatay. Sumagot ang pinuno na ang isang sinaunang secret dimension ay lumitaw sa mailap na rehiyon. Magpapadala ang sekta ng ilang mga matatanda doon kasama niya. At hayaan siyang alalahanin, kinakatawan niya ang Heavenly Ascension Sect. Kailangan niyang makipaglaban sa ibang mga dakilang kapangyarihan. Maaari siyang mag-isip tungkol sa paghihiganti mamaya. Umaasa siya na itatakda ni Xiao ang kanyang mga prioridad ng tama. Naiintindihan ba niya? Sumagot si Xiao na naiintindihan ng estudyante ang lahat. Ang pinuno ay may isang plano at may hawak na isang berdeng tableta sa kanyang kamay. Sinabi niya na dapat siyang magpatuloy na ipakita ang kanyang lakas. At sa mga racehorse na napanalunan niya sa Great Sect Competition, mayroon siyang pagkakataon na malampasan ang bottleneck ng Great Perfection Stage at maabot ang Transition Stage. Kung gayon silang dalawa ay aakyat sa isang bagong level. Sa makalangit na mundo, ang isang cultivator ng Spirit Transformation Stage ay tinatawag na isang Divine Lord. At ang isang cultivator ng Fusion Stage ay nagiging isang Heavenly Lord. At ang isang umabot sa Great Completion Stage ay tinatawag na isang Venerable o Supreme. At sa stage ng Transition, taglay na niya ang titulo ng Illusory Immortal. Ito ay nagkakahalaga ng paghawak sa titulo ng immortal kahit kaunti. At maaari na siyang mamuno sa rehiyon. At ang mailap na rehiyon, ang pinakamalayo at hindi kawili-wiling bahagi ng silangang rehiyon,
ay biglang umakit sa atensyon ng lahat dahil sa sinaunang lihim na mundo na nagdadala ng posibilidad ng pagkakaroon ng immortalidad. Sa sandaling ito, ang isang pangkat ng mga tao ay patungo sa Pek. At isa sa kanila ang nagsabi na sila ay swerte lamang. Mabuti na lamang, ang mga cultivator ng mailap na rehiyon ay sobrang mahina. Tiyak na makaligtaan nila ang pagkakataon na ito. Ngunit sumagot sila sa kanya na ang mailap na rehiyon ay tinatawag na pinaka-paatros na lugar na tinitirahan ng mga barbarian. Paano magkakaroon ng isang pagkakataon na maging immortal dito? Sinabi ng pangatlong lalaki na kailangan din nilang magmadali. Kapag dumating na ang Heavenly Ascension Sect, hindi na magiging isang mamho ang natitira sa mga nasamsam. Bigla, maraming tao ang nagtipon sa silangang rehiyon, ang mailap na rehiyon, sa labas ng sinaunang lihim na mundo. Sinabi ng isa sa mga matatanda na sa oras na ito, ang pagbubukas ng lihim na mundo ay naakit na ang 4 sa 5 dakilang sekta. Ang Zhang lamang ang hindi pa lumilitaw. Nagpasya silang sumuko sa laban. Ngunit sumagot ang mandirigma na hindi ito malamang. Sinipsip lamang nila ang Wind and Thunder Sect at naisip niya na nagpaplano na silang maging ang pinakamataas na sekta sa gitna ng 5 dakilang sekta ng mailap na rehiyon. Mountain Moving Sect. Si Elder Wang ay nagsimulang tumawa at sinabi na matagal na siyang nasa pagkukulong. Ngunit maaari ba talaga ang isang tiyak na Xuanzong na maglakas loob na malampasan ang kanyang Mountain Moving Sect? Agad na lumingon ang mandirigma at nagtanong Spirit Transformation. Sinabi ng matanda na naisip niya na kahit ang pagkakaroon ng 2 na End Soul Stage Cultivators ay gagawing leader ang Xuantinsong. Ngunit sino ang mag-iisip na ang isang Spirit Transformation Cultivator ay lilito sa mailap na rehiyon? Lahat ng mga mandirigma ay tumayo ng magkasama sa linya at nagsimulang magkatuwaan na binabati nila ang matanda. Sinabi ni Chief Fing na hindi niya inaasahan na lalabas mula sa pagkukulong at agad na makahanap ng paglitaw ng isang sinaunang lihim na mundo. Ito ay isang tanda ng kapalaran at ang lihim na mundo na ito ang unang mapupunta sa ilalim ng kontrol ng Mountain Moving Sect. At mayroon bang maglakas loob na tumutol? Agad na napagtanto ng mga matatanda na dahil umabot na si Fawn sa Spirit Transformation Stage, siya ay ngayon ay itinuturing na ang pinakamalakas na tao sa mailap na rehiyon. Lahat ng mga lingkod ay nagsabi na sinusunod nila ang utos ng Divine Lord. Mahabang buhay sa Sect Lord, nagtanong ang mga mandirigma. Dahil ang isang Spirit Transformation Cultivator ay lumitaw, sino ang maglakas loob na makipagtalo sa kanya ngayon? Sinabi ng mga mandirigma na ang Temple of the Battle Sky ay narito at ang mga barbarian ng mailap na rehiyon. Hayaan silang umalis mula rito. Ngunit ang imperyo ng Heavenly Ruler, ang pinuno ng katimugang mga hangganan ay dumating na at siya ay nasa late stage ng spiritual transformation. Nagtanong ang pinuno kung mayroon ba talagang Spirit Transformation Cultivator sa mailap na rehiyon. Naisip ni Chief Fang, anong Spirit Transformation? Mayroon ng daan-daan sa kanila dito. Nalusutin niya ang Spirit Transformation Stage nang may ganoong kahirapan at naging isa sa mga susi na figure sa mailap na rehiyon sa nakaraang 10 taon. At sa labas nito, hindi man lang itinuturing na isang bagay na makabuluhan. At humarap sa iginagalang na Daoist, sinabi niya na siya ay isang matanda ng Mountain Moving Sect. At maaari ba nilang tawagin lamang siya na Xiaoang? Ngunit nagtanong ang mandirigma sa kanya, paano siya hindi nahihiya? Gusto rin niyang tila bata. Hayaan siyang umalis mula rito agad at manahimik. Walang sinuman dito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magkatuwaan. Sinabi din ng mga matatanda na ang mga barbarian ng mailap na rehiyon, kahit na makamit niya ang Spirit Transformation, siya ay magiging isang kaawa-awang piraso ng basura. At naisip pa rin niya na maaari siyang ikukumpara sa kanya. Sinabi ni Fing sa iginagalang na tourist na ang mailap na rehiyon ay maaaring magkaroon ng malupit na mga kondisyon, ngunit ang mga tao doon ay hindi mababang nilalang. At bakit dapat sila? Ang mga Spirit Transformation Stage Cultivators ay sumuko lamang at hayaan silang tapakan sila. Alam niya na ang kanyang mga disipulo ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Kung natakot siya ngayon at umalis lamang, kung gayon ang Wild Region ay walang kinabukasan. Nagalit si Chief Fawn at sinabi na ang Wild Region ay mahirap, ngunit bakit hindi lumaban? Kung sino ang hindi sumasang-ayon, hayaan silang lumapit. Nagalit ang mga matatanda at sinabi na siya ay isang impudent na matandang lalaki at marahil naghahanap ng kamatayan.
At nagtipon ng magkasama, nagpasya silang patayin ang matandang aso. Ngunit pinigilan sila ng pinuno at sinabi na ang matandang lalaki na ito ay isang cultivator lamang mula sa mailap na rehiyon. Kung aatakihin sila sa isang pulutong, tatawanan sila mamaya. Kaya hayaan silang pahintulutan siya. Hayaan siyang mapahiya. Ngunit sa isang kamay susupilan nila siya. At ngayon makikita ng matandang Patch kung gaano siya kaina kumpara sa kanila. At ginamit niya ang kanyang palm attack. Ngunit hindi nawala ang kanyang ulo si Chief Fong at hindi umalis. At gamit ang kanyang atake, sumigaw siya para mamatay siya. Ang atake ng matandang lalaki ay napakalakas kaya't hindi man lang naiintindihan ng kalaban kung paano niya hinadlangan ang atake. Napagtanto ng kalaban na tila minamaliit niya siya. Nagtanong si Fon, ito na ba ang lahat na kaya niyang gawin? Hayaan siyang subukan ulit. Ang kalaban ay lubos na nagalit sa kanya at inilabas niya ang kanyang sandata at agad na inatakihan at sinabi na siya ay isang walang utang na matandang lalaki. Kailangan siyang mamatay. Hindi nagawang hadlangan ni Fing ang atake at malubhang nasugatan matapos maatakihan ng kanyang kalaban. Sinabi ni Chief Fing sa kanya na siya mismo ang nagsabi na lalabanan niya siya ng mag-isa at ngayon sinisira niya ang kanyang salita at ngayon pinapahiya niya ang buong silangang rehiyon. Ngunit ang mamatay para sa karangalan ay isang karapat-dapat na kamatayan at gusto niyang sabihin sa kanya ang isang bagay lamang. Ang mga cultivator ng mailap na rehiyon ay hindi maaaring mapahiya. Sinabi ng pinuno ng silangang panig na ibibigay niya ang kanyang hiling. Ngunit bigla, isang sil ang sumabog sa tabi niya at nagulat siya na narinig pa niya ang isang tao na nagsabi na ito ay isang abalang lugar ngayon. Sinabi ng mandirigma na ito ang abot ng makalangit na templo ng Buddhist province, ang maestro ng Golden Buddha. At sa likod niya ay si Young Master Tian at ang tagapagmana ng unang cultivator na clan ng Ice Ocean. Naramdaman din ng pinuno ang isang nakakatakot na presyon na nagmumula sa kanila. Pareho silang umabot sa fusion stage at kaya ang mailap na rehiyon ay hindi na kailanman mananalo. Ang Heavenly Ascension Sect ay dumating na rin mula sa Jade Gorge Province. Ngayon ang lahat ng pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon ay narito. Nagulat ang mga mandirigma at nagsimulang sumigaw na ito ang Holy Son ng Heavenly Ascension Sect, si Chen Xiao. Narinig niya ang tungkol sa kanya. Nagtaglay siya ng katawan ng isang solar immortal at itinuturing na walang katalo-talo sa gitna ng kanyang mga kasamahan. At walang alinlangan, siya ay magiging ang pinakamaliwanag na bituin ng silangang rehiyon. Sa susunod na 100,000 taon, isusulat niya ang isang bagong alamat. Nagtanong ang East Chief, hindi ba siya ang koronang prinsipe ng Wind and Thunder Sect? Siya ay mula sa mailap na rehiyon pagkatapos ng lahat. Naiintindihan niya na ang mailap na rehiyon ay ang lugar kung saan siya nagdusa ng tuloy-tuloy na kahihiyan sa Heavenly Ascension Sect. Ito ay nagdulot lamang sa kanya ng pagkasuklam. Inatakihan ng isa sa mga matatanda at sinabi na ang Saint Son ng Heavenly Ascension Sect ay hindi isang figure na maaaring talakayin ng mga mababa na langgam ng mailap na rehiyon. Kahit sino na nagsalita ng sobra ay mamamatay. Bigla, lumapit ang pinuno ng mailap na rehiyon at sinabi kay Xiao na hindi niya dapat dungisan ang kanyang mga kamay sa mga walang halaga na cultivator na ito. Hayaan siyang makipag-ayos sa kanila. Sinabi ni Xiao sa kanyang tao na gawin ang gusto niya. At ang pinuno ng Suen Tizang ay dumating din sa eksena at sinabi na, tulad ng naisip niya kapag lumitaw na ang lihim na mundo, ang anak ng yumaong elder mumula sa Wind and Thunder Sect si X Xiao ay lilito. Sa kabutihang palad, ang Swan Tenzong ay hindi nagmadali ng walang ingat sa kaguluhan. Sinabi ni Xiao sa pinuno na habang nakikipaglaban sila para sa mga racehorse, marahil maaari silang umalis sa mailap na rehiyon at magtago muna. Sumagot si Su na ang lahat ay nakasalalay kay Junior Brother Ye. Siya ang huling pag-asa ng Swan Tenzong. Ngunit nasaan siya? Bigla, sumigaw ang pinuno na si Junior Brother Ye na ang pumunta na doon at si Xiao ay nandoon din. Hindi ba iyon pagpapakamatay? Nakita ni Chief Fan si Lin at sinabi na ito ay isang kabataan mula sa Xuanzong at hiniling sa kanya na huwag maging walang ingat. Sinabi ni Lin na ang mga upstarts na ito ay ganap na naging mailap. Kung wala siya, ang mailap na rehiyon ay tiyak na nakahanda na. Hayaan ang lahat na manatili kung nasaan sila at huwag gumalaw. Nagtanong si Xiao, sino ang darating? Hayaan siyang agad na sabihin ang kanyang pangalan.
Nagpakilala si Lin at sumagot na siya ang mamamatay tao ng kanyang ama. Narinig ng lalaki sa grupo ang kanyang pangalan at nagtanong, hindi ba ito ang Soaring Peak Lord ng Xuanten Sect? Ngunit may sumagot sa kanya na siya ay nasa stage lamang ng pagsilang ng kaluluwa. Dumating siya rito upang mamatay. Si Xiao, narinig kung saan nagmula si Lin ay talagang galit na galit at hindi man lang makontrol ang kanyang sarili. Nagtanong si Lin, ano ang galit na ito na walang pigil? Mayroon ba siyang anumang negosyo sa kanya? Nagtanong si Xiao, pinatay ba niya ang patriarch ng Wind and Thunder Sect? Nagtanong si Lin, kumusta ang tungkol sa idiot na iyon? Naalala niya ang patriarch na laging nagsasabi na ang kanyang anak ay may potensyal para sa immortalidad. Siya ba talaga ang kanyang anak? Galit na galit si Xiao at hindi man lang makapagsalita ng kahit ano. Ang galit ay pumupuno sa kanyang isip. Ngunit hindi huminto si Lin at sinabi na totoo iyon. Siya ang anak ng idiot na iyon. Nagalit si Xiao at sinabi sa kanya na papatayin niya siya. Ngunit bigla, ang lingkod ay lumingon kay Street Chen at hiniling sa kanya na hayaan siyang bihagan ang baliw na ito at ibigay siya sa kanya. Sinabi ng mandirigma kay Lin na siya ay isang bata na naglakas loob na magpakita ng kawalan ng respeto sa santo. At ngayon siya lamang ang may kasalanan. Ngunit bigla, tumayo si Hong upang protektahan si Lin at handa siyang labanan ang mandirigma na ito. Tumingin ang mandirigma at nagtanong, saan nagmula ang ganoong kagandahan? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.